Nagmistulang bangungot ang isang simpleng paghatid sa paliparan matapos masawi ang isang 5 taong gulang na batang babae, anak ng isang OFW, kasama ang isang 29 anyos na lalaki sa isang trahedyang naganap sa departure area ng NAIA Terminal 1 nitong umaga ng Linggo, May 4, 2025. Si Cherry Light sa iba pang detalye ng balita. Tila eksena sa pelikula ang naganap sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 nang bigla na lamang araruhin ng isang sasakyan ang isang entrance area ng paliparan. Ikinabigla ito ng mga pasahero at mga kawani ng NAIA. Sa inilabas na CCTV footage ng NAIA, makikita ang isang itim na Ford Everest na may plakang DCB 3411 na nakaparada malapit sa entrance ng departure area. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, bigla itong umarangkada at sumalpok sa railings at pedestrian walkway. Ayon sa ulat ng Terminal 1 Police Station, dakong alas 8:05 ng umaga nang mangyari ang insidente. Nawalan umano ng kontrol ang driver na si Leo Gonzales Isinlao mula sa Tayuman, Batangas. Sa kanyang pagkalito, imbes na preno ay si linyador ang natapakan dahilan para salpukin ng sasakyan ang ilang pasahero sa departure west passenger area. Dahil sa aksidente, agad na nasawi sa lugar ang 5 taong gulang na batang babae, anak ng isang overseas Filipino worker o OFW. Kasama rin sa nasawi ang isang 29 anyos na lalaki. 4 na iba pa ang nasugatan at agad na isinugod sa San Juan de Dios Hospital sa tulong ng mga ambulansya ng New NAIA Infrastructure Corporation at Manila International Airport Authority. Kitang-kita sa kuha ng video ang isang lalaking nagwawala sa sobrang hinagpis, isang OFW na nawala ng anak. Ayon kay Transport Secretary Vince Dizon, hinatid lamang ng OFW ang kanyang anak at pamilya sa paliparan nang mangyari ang malagim na insidente. Paliwanag ni Dizon, base sa CCTV footage ng paliparan, makikitang may hinatid na pasahero ang driver ng SUV at tumigil pa ito para tulungan sa pagbaba ng mga bagahe. Wala umanong indikasyong sinadya ang insidente. So right now, initially, mukha namang hindi pumunta dito yung driver para malagasan. No, hindi intentional dahil nga nakita natin na meron talaga siyang ginatid na pasahero dito. Dito siya huminto. Dito, somewhere here. Huminto siya dito, binaba yung pasahero at ayun, hindi natin ngayon alam kung ano ang nangyari. Tumanggi namang magbigay ng dagdag na detalye si Dizon, ngunit tiniyak niyang patuloy ang masusing investigasyon ng Philippine National Police, Department of Transportation, MIAA at iba pang law enforcement agencies. Nagpaabot din si Dizon ng panawagan sa publiko kaugnay sa kumakalat na video ng insidente. Nabalitaan ko maraming mga social media footage na lumalabas ngayon ng mga taong nag-upload sa Facebook. Ang pakiusap lang po namin, respetuhin naman po natin yung mga pamilyang namatayan. No, wag naman po natin sanang gagamitin ito para lang kumuha ng views sa social media. No? Samantala nagpahayag ng pakikiramay at agarang pagtulong si NNIC President Ramon Ang sa mga biktima ng malagim na aksidente. Ayon sa NNIC, personal na sasagutin ni ang gastusing medikal ng 4 na sugatan at maglalaan din ng pinansyal na tulong para sa mga naulilang pamilya ng mga nasawi. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng SUV habang patuloy ang investigasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News.